Hello! Magandang buhay Pilipinas! At sana lahat tayo ay maganda rin. Ngayon guys, straight to the point na tayo. Ang ating comment direct na dahil dito sa aking napanood na sagot ng ating presidente na si President Ferdinand Marcos Jr. Yung parte sa ICC. Hual-hual ang sagot ng ating presidente. Dapat firm ang sagot niya or very strong para hindi na makasingit kung sino-sino pa. Dapat ang sagot doon ng presidente ay hindi niya kailangan ang ICC sa bansa kasi mayroon naman tayong batas at kaya niya na panindigan, isolbar yung mga problema ng bansa or paimbestigahan kung ano man ang case na nagawa ng kanyang mamamayan. Pero ang sagot niya ay, ang sabi niya ay pag-aaralan mo na ang pagpasok ng ICC sa ating bansa. Ano ba naman klaseng otak yan? Bago ka dapat umupo as a president, alam mo na kung ano ang iyong batas. Hindi na nasabihin mong pag-aaralan, ngayon ka palang mag-aaral sa batas mo. Hindi mo alam kung ano ang batas mo. Kaya once na pinapasok ng presidente ang ICC sa Pilipinas, ibig sabihin ang ating presidente ng Pilipinas ay mahina, weak leader, dapat strong leader. Kailangan ng bansa ang strong leader. Kailangan ng mamamayan ang strong leader at hindi yung patumpik-tumpik kung sumagot. Dapat direct, straight. Ano na lang kung palaging gano'n na lang ang sagot ni Mr. President? Nahual-hual, hindi firm. Kung ganon ang ating presidente, hindi siya deserve na presidente ng Pilipinas. Dahil mahina siya. Sa ngayong panahon, kailangan natin ang very strong na presidente. Yung kung sumagot ay walang pwedeng manghimasok. Tingnan ninyo ngayon, yung mga kaalyado niya, mga kabinete niyang ging-promote, hindi niya kilala yon. Ngayon, pinag-aaralan niya kung anong klase ang kanyang mga kabinete. Hayan, kinakalaban ka na. Without your knowing, sila ay gumagawa ng hakbang para sa bayan. Ayan, tingnan ninyo, sila ang nagaplano na ipa-impeach si Sara Duterte without consulting you. Sila ang nagaplano na ibalik yung ICC without consulting you. Paano sila magkonsulta sa iyo? Because you are very weak. Wala tayong maasahan dyan. At kailangan malalaman ito ng taong bayan na yung ating head leader ay patumpik-tumpik kung sumagot. Hindi siya makadepensa ng bansa natin. Kaya anytime, pwedeng kunin ng mga banyagang bansa ang Pilipinas dahil hindi niya kayang depensahan. Hayan pa lang sa mga problema na gustong papasukin yung ICC, naaalangan siya. Dapat, Mr. President, tumayo ka na hindi kung daanan ng hangin ay matutumba ka. Tumayo ka nga firm, tao na maasahan ng bayan. Kailangan ka ng bayan. Otherwise, kung hindi ka strong na leader, then you have the right to live. Kasi pwedeng tayuan ng mga tao nga deserve para magserbisyo sa bayan. Puro na lang
promesa ang ating presidente. Ni isa walang natupad. Sana tinupad mo yung promesa mo na 20 pesos ang kilo ng bigas. Para naman ang tao ay maniwala sa iyo na mayon kang nagawa sa mga promesa mo. Dahil dyan ang mga tao nabubuhay sa bigas. Ngayon, napakamahal ng bigas. At yung pera ng bayan, winawaldas lang ninyo sa inyong bakasyon or traveling. Sobrang laki ang ginawaldas ninyo sa pera ng bayan sa pagta-travel ninyo. Pagpunta sa Amerika, hindi mahal doon ang pagkain. Magkano ba ang kape doon? $100? $200? Dapat maging practical kayo. Hindi na iwaldas lang ang pera ng bayan at hayan ang mga tao nagahirap. Masyadong mahal ang bigas. Ang salary maliit. Kaya dapat, tuparin mo yon, Mr. President. Please lang. Para naman mayroon ka nang nagawa sa ating bayan. Huwag mo naman na i-prostrate ang mga tao na disappoint na sila. Dahil sa kahirapan, anong nangyari sa ating agriculture? Umiiyak ang mga tao. Ginagastusan nila ang kanilang farming. Pero wala silang makukuha. Kung mayroon silang makukuha, bibilhin lang ng mura sa kanila. Ngayon, ibenta ng mahal. Anong ginagawa ninyo? Dapat tulungan ninyo yan. Na kahit malang abono sa kanilang mga tanim, ay dapat ilibre ninyo yan. Dahil may fund naman yung ating agriculture. May pira naman ang ating bansa. But Mr. President, panawagan namin sa iyo. Ang bansa natin kawawa. Huwag mo naman pabayaan dahil ikaw ang nakaupo na presidente. Ang ICC, International Criminal Court. Wala silang karapatan na manghimasok sa Pilipinas dahil nandyan ka nga presidente. Ipagtanggol mo ang bansa natin. Niloklok ka ng mga tao dahil may tiwala sila sa iyo. Kaya kung pwede, huwag mong sirain ang pagtitiwala ng tao sa inyo. Ipakita ninyo na strong leader kayo at ipakita ninyo na kaya ninyong isolbar ang problema ng ating bansa. Hindi natin kailangan ang mga International Criminal Court na sila ang mag-judge sa ating mamamayan. Kung ano man ang mga problema, ano ang kaso ng mamamayan, kailangan ang Pilipinas ang mag-investigate, ang Pilipinas ang magbigay ng judgment at hindi yung ibang bansa. Ang bansa natin still umuunlad pa rin. Kagaya rin sa inyo, umuunlad pa rin dahil hindi kayo marunong sumagot ng direct at saradong pintuan. Kaya panindigan ninyo yan, Mr. President. Panawagan namin. Panindigan ninyo ang inyong mga pangako, ang inyong pangako sa bayan, na deserve kayo nga maghawak ng bansa natin. Huwag ninyong pabayaan dahil kayo ang pinagkatiwalaan namin. So sana walang mga internasyonal na makialam sa bansa natin. We have to live
our country. Mamuhay tayo sa ating bansa na tahimik. Enough ang ating kinikita. Itipid natin ang ating mga budget sa government at itulong natin sa mga mahihirap. Bigyan natin sila ng trabaho. Bigyan natin sila ng kabuhayan at ituwid natin ang mali para maging tama. Parte naman sa iyong mga kabinete. Kung sino yung mga kabinete mo na hindi mo pa kilala at hindi mo pa napag-aralan, kick out. Palitan mo ng bago para yung administrasyon mo maging maayos, maging tapat, maging honest, magkaroon ng simpatiya sa kapwa, at mag-grow ang ating bansa. Iyon ang aming hinahangad sa iyo. Hindi na palugmok ang bansa natin. Kailangan mag-progress na tayo para sa ating mga new generation. Huwag tayong mag-entertain kung sino-sinong mga foreigners na pumapasok para magsira ng bansa natin. Dahil alam nila na ang ating administrasyon ay mahina. Kaya maraming nag-interfere. Kailangan pag sinabi mo, no and no. Gumaya ka sa tatay mo na kung magsalita ay direct. Matalino yung tatay ninyo. Kaya dapat kayo maging strong leader din. Kasi kayo ang pag-asa ng bayan at ng mamamayan. Inaasahan namin yan sa iyo, Mr. President. So I hope na makarating itong aming panawagan sa iyo at magawaan mo ng paraan yung buhay ng ating bansa. So inaasahan namin yan sa iyo, Mr. President. Maraming salamat. At magkita-kita tayo ulit. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. So maraming salamat and see you next time. Bye-bye.